Hi guys! I'm having breakfast dito sa Airbnb ko for the last time. I'm having some toast with strawberry jam and also cereals. It's currently 9:54 in the morning and plan ko umalis dito ng 10:30 para nandun na tayo sa Busan Station ng around 11, mga ganyan. Dahil yung train ko is scheduled to leave ng 12:25. Guys, I am leaving this room now. I'm starting to feel sad. Ito na talaga nagsisink in na. Kasi I really like and I really love this room na naging bahay ko for 7 days. Bye! Guys, again, this is Travelite Hostel. This is the best Airbnb hostel that I've ever stayed at. If hindi niyo pa napapanood yung vlog ko guys on how I detailed kung ano yung mga amenities na meron dito and a mini room tour. Ayan guys. Again, this is only 11,000. Kulang-kulang 12,000 yata for 7 nights for 2 people. May free breakfast, may washing machine, kompletong-kompleto guys. So imagine if dalawa kayo, tig 6,000 pesos nyo lang for 7 nights here in South Korea, in Busan. Bye! Bye-bye! Ngayon guys, I'm just trying to get an Uber. Mag-book tayo ng Uber papunta ng Busan Station. Namimiss ko tong neighborhood na to. Ang saya kasi dito guys, lalo na paggabi. Ang daming kainan, hindi ka mamroblema. And then guys, dito sa Holly's Coffee na to, ayan, ang sarap-sarap mag-work dyan. Which is hindi ko na ulit nagawa. Dapat kagabi kaya lang after no meeting ko, nagdire-diretso na. Tsaka hanggang 11 lang din kasi sila. Ito na, 8693. Ito na guys, ang ating ride, ang social guys. Wait lang. Maglagay tayong gamit sa likod. Annyeonghaseyo. Heavy. Thank you. Busan KTX. 부산 KTX. 네. We're now here in Busan Station and ang bait ng taxi driver. Sabi niya, I will drop you off to an easy, parang ganyan. Sabi niya, parang doon sa madali kang makakapunta ng platform. Kasi nga guys, may mabigat akong maleta. So, lesson learned. Ang ingay talaga ng maleta ko, nakakahiya. So, lesson learned na ako dun sa dati, guys. Double check your platform. Ano yun? What is that? Kasi guys, nung nakaraan, chinek ko naman yung platform ko. Nung nabasa ko na platform 4. Nung pagdating ko sa platform, ang hinahanap ko is platform 3. So, muntik na ako maiwan ng tren ko kasi nag-aantay ako sa platform 3. Wala naman trend doon, nandun para sa kabila. Buti na lang may nabasa akong sign na sinasabi na yun yung trend ko. Yung train number, ganyan. 11:08 pa lang guys, and yung train ko is 12:35. So pwede pa tayong manginain at bumili ng food. Pero hahanapin ko muna yung platform. Tsaka baka mag-withdraw na din pala ako guys. Parang 25,000 mo na lang yung pera. Kung hanap tayo ng ATM.
Yung Wuri Bank, ganyan. If you're gonna check out guys, tapos kailangan nyo mag-iwan ng gamit, may mga lockers dito sa Busan Station. But then again, maraming taong gumagamit ng station, so very limited lang yan. And meron din silang ganyan guys, oh. Parang luggage storage na sila yung magki-keep for you. Uy, parang ang sarap naman, kaso hanap muna tayo iba. Krispy Kreme sana guys, kaso may Krispy Kreme naman sa Pilipinas. So, try na lang natin tong Cafe Pascucci. Wala pa pala tayong pera, no? Ang lakas ng loob ko magsabi na let's go, let's go. Wala pa pala tayong pera. Teka nga, asa ba mga ATM dito? Dapat may ATM eh. Kasi train station to. Wala akong makita ng ATM guys. Try natin, baka nag-accept sila ng card. Mag-card na lang muna tayo. Check ko lang guys, yung kunin ko muna yung card ko. Tumatanggap ata sila ng card dito. Yung mga credit card ko, nanggigigil na yan sa akin. Palaki ng palaki ang utang mo, girl. Okay lang yan guys, basta yung gastos nyo sa credit card, dapat aware kayo kung hanggang saan lang yung limit ninyo. Kasi kunyari, for example, ang sahod nyo 20K. Ang credit card na utang nyo 25, 30K. Malulubog talaga kayo niyan sa utang, guys. So, gastos responsibly. Okay. Huwag tayong kaskas ng kaskas. Mahirap malubog sa utang, guys. Yan yung pinakamahirap sa napakiramdam talaga for me, yung may utang na malaki na parang worried ako na hala, paano ko babayaran, ganyan. Lalo na kung yung ginastos ko naman, guys, is hindi needs. It's a want. Kunyari, let's say, mga panggala, ganyan. Hindi ko sinasabing gano'n ako, guys, ha. Pero nung mga bata-bata pa ako, nung early 20s ko, although wala pa akong credit card, talagang said-said yung sahod ko, guys. To the point na problema na ako na pag hindi ako sumahod today, paano na ako tomorrow? Kasi guys, at the back of my mind back then, andyan yung parents ko. My dad, who's in heaven right now, OFW pa siya noon. So at the back of my head, they can help me anytime. But then, dumating yung COVID, guys. And parang dun nag-click lahat sa akin na, ay, kahit may work ka, anytime pwede mawala. Although hindi ako naapektuhan, thankfully, ng COVID kasi nag-work from home kami. Pero imagine if nawalan ako ng trabaho. Ako yung gumagastos nun sa bahay. Tapos very little lang yung savings ko. So after nun, I tried to save as much as I can na talaga. Kasi mahirap eh. Kailangan talaga guys, if kaya mo, please save up for your emergency fund. Kung kaya mo lang ha. Alam ko naman na hindi lahat ng tao is privileged to have extra income or extra money to have their emergency fund. I know marami din sa atin guys yung talagang living paycheck to paycheck kasi may sinusuportahang pamilya, ganyan. So if you just have the chance, wag masyadong maluho. Control your spending, try to save a little, a portion of your salary into emergency savings. So ayun, ang dami ko na naman chika. Kape na nga tayo. So, 11:23 na. We have 1 hour. So, 12 o'clock, aalis na ako dito sa coffee shop. 12 o'clock, Ria, ha? 12 o'clock, mananakbo ka na naman. O, diba? We have our coffee na. Guys, this is 6,800 won. Masarap naman siya. Kaya lang kasi sa Compose Coffee, 4,400 won lang to eh. Lasa siyang Nutella coffee. Kasi nga, ano siya, cafe hazelnut latte.
Ito yung choco. Choco Wame. Na-secured na ang ating goodies. Baon China. Baon Serye. Ngayon, bumaba na tayo ng platform. 11:33 pa lang, I know. Pero ayoko malate. Guys, may train na doon. Ito kaya yung train natin? Guys, ito nga yung ating train, no? 032. Andito na. Car 4. Parang wala pang tao, ah. Car 3. This is our car. Okay. So guys, tayo yung unang-una dito sa train. Or sa, at least sa car ko. Sa car natin. So, nailagay ko na yung maleta, guys. And ito yung itsura ng KTX. Iba to, guys, dun sa una kong nasakyan. I think this looks a little bit better. We are car 9D. Ayan, guys. Tama. Alam ko window kinuha ko eh. 9D window. So, dito tayo. Ayan. So guys, wala pang tao dito sa KTX or sa train to Seoul. Hindi na siya train to Busan. Kasi 11, ano pa lang eh. Wala pang 12 noon. 11:46 pa lang guys. 12:35 aalis itong train. So let's enjoy muna habang solo natin yung train. So ipapakita ko sa inyo yung mga amenities. So ayan guys, you have your own lights. Tapos pwede mong up and down yung blinds. You can also connect your headphones, ganyan. And then, you can also recline your chair. Meron siyang footrest. Tapos, ito nga, meron siyang yung parang table sa plane, yan. So, you can work. And guys, look, meron siyang wireless charging for phones. Yung train ko nung nakaraan, walang ganyan, guys. So, this is a whole lot better. Tsaka meron ding saksakan dun sa ibaba. So, kung pwede ka pala magtrabaho talaga. Ayan guys, so may plug dun sa ibaba. Tapos, let's go nga dun sa CR nila. Ayan, meron din pala dito guys, what you call this? Vending machine, vendo. And then, press the button on the left. Tapos guys, ito, if you want to open it, you press the button. Diba? Social. At mas malaki tong toilet na to guys, kaysa dun sa nauna nating KTX. So, let's close it. And then lock. It's 12:33 guys, and ang schedule ng train na to is to leave at 12:35. So let's see what time siya aandar. 12:35 guys, and we're starting to move. 'Di ba? Sobrang on time. Kaya guys, it's very important na lagi kayong on time kapag mga ganitong train dito sa Korea. Actually, lahat naman ng public transport dito, mapabus, mapasubway, train, even taxis. Kung ano yung sinabi sa Uber na ETA, ayun talaga yung dating mo doon sa location. Pagbalik ko, nagkakagulo na yung mga tao dahil wala na agad space for the luggage. Kasi sobrang liit lang guys nung space talaga for the luggage. Parang 4 na huge luggages lang yung mailalagay mo. Although sa upper, yan sa taas, pwede kang maglagay ng mga backpack, mga pang hand carry,
ganyan. Pero yung mga medium to large size, hindi siya pwede sa taas. So, ayun guys. So, kung gusto nyo may mapaglagyan kayo ng storage or may malagyan kayo ng maleta, agahan nyo. So, for my case, 11:30 pa lang may platform number na yung aking train for 12:30. And nakita nyo naman, pagbaba ko ng platform, nandito na din yung train. Pwede ka nang pumasok. And just make sure to always double check yung train number. Nakalagay naman yun guys sa gilid. Kung anong train number, kung saan papunta. Kasi mamaya, ibang train pala yung malagyan nyo ng gamit or ibang train yung masakyan nyo. Always double check. We're set to arrive in Seoul around 3 p.m. So, I think I will take a nap muna guys dahil I will have a very, very long day today. See you later in Seoul. And just like that guys, we are back here in Seoul Station, of course dito sa Seoul. And ngayon, my next agenda is to find a locker for my luggage and for my bag para makapaglibot tayo kahit pa paano for the remaining hours. Kasi yung train ko going from Seoul Station to the airport is 10 p.m. pa. Eh anong oras pa lang? Parang alas 3 pa lang. So we have 7 hours para mag-shopping ng konti, mag-street food probably sa Myeongdong or have dinner somewhere. So, yun. Hopefully guys, may space pa sa mga luggage. Nag-check kasi ako kanina, puro full. Pero, don't worry, meron namang dedicated na luggage storage. Bukod sa lockers, merong service dito na T-storage yata yung tawag, where you can leave your luggage for a fee. But up until 10 p.m. lang sila, which is sakto kasi 10 p.m. yung alis ng train ko to airport. So, let's go guys, wala ng tao. Nakita ko ng Oding, nagutom agad ako. Last 24 hours in Seoul. Okay lang yan guys, babalik tayo for sure. And sa next na punta ko, gusto kong lumabas pa ng Seoul, like punta ng Gwangju, Daejeon, mga ganyan. May lockers dito. Yun, may lockers. Kaya lang sana, may space. Sana po meron English. Store my items. Wala guys, maliliit. May lumapit sa akin 2 babae. Tapos sabi, they are missionary, ganyan-ganyan. Hindi naman sa ginajudge ko sila, pero alam ko marami guys, dito parang scam. Sasabihin missionary sila, ganyan. Tapos hindi ko alam anong ginagawa nila. Basta wag daw sasama sa mga ganon. So, ayun. Sabi ko, I'm in a hurry, which is true naman. And it's for my safety. Guys, ang saya ko. Nakahanap ako dito lang din sa may bungad ng Seoul Station. Ayan lang tayo. Ganun tayo galing, guys. Tapos yung luggage ko is dito lang. Madami pang space for bigger luggage. I'm so happy. So, yung luggage, guys, meron siyang base rate. Good for 2 hours. So, parang siyang taxi, ganyan. So, yung base rate ng big luggage or yung largest luggage is 3,000 won, and then every additional hour on top of this 2 hours, it will cost you additional 500 won more. So let's say 2 hours, lumagpas na ng 2 hours, you need to pay additional 500 sa mga next hours. Ganyan. Tapos yung maliit naman, 1,000 won yung base, and then 200 won naman yung additional. Let's withdraw, and let's have lunch. Medyo nagugutom ako Marami akong gustuhan puntahan, sa totoo lang. Marami pa akong gustong puntahan. Pero malalayo kasi guys Gusto kong pumunta ng Suwon. Gusto kong pumunta ng Unpyong Hanok Village. Nasa itinerary ko yung mga yan guys, hindi lang natuloy. Dahil mga challenges na pinagdaanan natin. Ayan. Wait lang guys let's withdraw.
100,000 won na lang guys yung withdraw ko. Pang shopping na lang to. Kasi kung kulangan naman magka-card na lang ako. Kung magwi-withdraw kayo guys, dito kayo sa malalaking station. Kasi hindi ko lang siya na-vlog before. Yung mga ATM sa mga convenience stores na sa tabi-tabi, parang minimum of 100,000 won lang yung pwede mong i-withdraw at a time. So, 'di ba sa airport, naka-withdraw ako ng unang beses, 300,000 won. Tapos sa Seoul, bago ako magpuntang Busan, nag-withdraw pa ako ng dalawang magkahiwalay na 100,000 won. Kasi nga, pa 100 lang yung pwede mong i-withdraw. So, 500,000 won. And then, bago tayo umalis, nag-withdraw ako ng 400,000 won. Grabe mga pera, di ba? Kala mo milyonarya. So, 900,000 won plus 100,000 won yan. So, 1 million won po yung winidraw ko dito. Bukod pa yun guys, so sa iba ko na card na gastos. Like, may mga coffee shop dito na card ang ginagamit ko. May restaurants. Like, yung kagabi, yung sa may rolling pasta, card lang ginamit ko doon. Yung shoes na binili ko, card din ang ginamit ko dyan. So, mag-hello sa akin yung credit card statement ko. So, guys, labas nga muna tayo. Hindi ako makapag-decide saan ako pupunta eh. OMG guys, umaambon. Alam niyo ba, iniisip ko pa yung kanini, nung nasa KTX ako, sabi ko, ang swerte ko naman, hindi ako inulan. Kasi usually guys, pag autumn, very talaga yung weather, unpredictable. Uulan na araw, lalamig, iinit, ganyan. And yung last time ko dito na autumn din, inulan ako ng one day. One day siya umulan buong araw. Ay ngayon guys, umaambon. Teka, hindi kaya snow yun? Asa? Hindi, ulan yun guys. Iyak talaga ako guys kapag snow yun. Hindi, ulan lang yun. Maasa. Ang bango naman dito. Ang bango. The bill is 25,200. First time ko kasing ma-experience ng Five Guys. Pricey din pala siya dito sa Korea. Anyway, unlimited naman yung drinks nila guys. Bibigyan ka ng cup and then you can get whatever drinks you want dito. Ayan, that's unlimited. Medyo na-shock ako sa desisyon kong kumain dito. Medyo nahimasmasan ako kasi nagugutom ako, di ba? Nahimasmasan ako sa presyo, guys. It's 25,200 won. Hindi ako nagko-convert masyado, di ba? Pero parang gusto ko mag-convert ngayon for a burger and fries and although unlimited drink siya. Guys, 1,067. Dapat masarap to ha. Five Guys ha. Ang mahal. Nahimasmasan ako. Guys, lahat ng street food sa Myeongdong natikman ko na sana dun. Okay lang yan. Last day naman na. Yun na nga. Tanggapin na natin, bayad na. Pero ang mahal talaga. Guys, yun naman matapon. Oh my God, little fries to. Guys, little fries. Ang dami. To the point na natapon na siya guys sa loob ng bag, oh. Ay, grabe. Ba't naman ganun? At yung little burger nila. Ang pinagkaiba pala ng little sa normal na burger, yung little burger, isa lang daw yung patty. Ang dami ng fries. 1 kilo yata ito. I have decided na magpunta na lang today ng Namdaemun Market. Bibili lang ako doon ng almonds na raw. Kasi ang binibenta kasi sa Myeongdong guys, may mga flavor. Gusto ko rin ng raw almonds. And doon din ako bibili guys sa Namdaemun Market ng mga keychains, pasalubong, ganyan, magnets.
And guys, wait lang. May something dito. Hindi ko alam kung nakikita nyo guys. Try ko i-zoom ha. Nakikita nyo ba yung mga taong nandun? Parang nagpro-protest ba yung mga yan? Naka-yellow-green sila. I don't know if they're protesting. Ayan naman guys, oh. Yun. Meron din sa kabila, ang dami. Baka meron. May mga ano sila, alam niyo yung shield ng pulis, ganun. Hanggang dun pala guys, oh. Madami hanggang dun. Ayan guys, sinasabi ko, ang dami, oh. Mga pulis talaga sila guys, kasi may mga bus dun sa gitna ng pulis. Baka meron. Hanggang kabila, guys, meron na ganda sa kabila. Basta ang alam ko, guys, kailangan natin umalis kasi ang lamig. Nanginginig yung kamay ko. Tsaka usually, pag may mga ganyan, may mga pagtitipon, huwag ka nang sumama. Kasi baka may mangyari, di ba? Knock on wood. Di ba? Kapag may mga nagsasama-samang ganyan, or di naman sa nagkakagulo, lumayo ka na lang. Iwas-iwas na lang. Mahirap na, madamay ka pa. Guys, hanggang dito sa loob ng station, nandito sila. What's happening? This stop is Asia. Namdang Market. The doors are on your left. 前方到站是北方。 We're now here at Namdaemon Market. And iba yung napasukan kong exit. Napasok kong exit, iba yung nilabasan kong exit. Pero ito na yun guys, hinahanap ko lang yung parang pinaka main road. Kasi doon guys, marami nagtitindang mga souvenirs, ganyan. And guys, dito talaga ang bilihan ng mga locals, ng mga cheap clothes, cheap everything. Halo-halo dito guys, may home items, may street food, ayan o, may accessories, mga bags, ayan ito mga clothing, ayan naman o, mga jewelries. Yung hinahanap ko yung main street guys dahil yung mga nagtitinda sa gitna, itong mga to ang hinahanap ko. Punta tayo sa bungad. Sobrang mura din guys ng street food dito. Kunyari for example sa Myeongdong, ang odeng isang stick is 2,000. Dito baka mga 1,500, 1,000, ganyan. Although mas maraming street food guys sa Myeongdong. Dito mas konti. More on traditional foods yung nandito. Mga odeng, tteokbokki, mga ganyan. Yun ang mga fish cake. O, yan yung odeng guys, oh. 1,000 won lang. Sa Myeongdong guys, 2,000 won yun. Uy, mga pasalubong. Tingnan nga natin. Magkano kaya to? Cute. Walang presyo. Headband. 4,000 won. Ito at least ito may mga presyo. Yung kanina walang pricing. Bags. How much? Ay, mahal. 15,000. 750 pesos. 22,000. Medyo pricey, ha? Medyo mahal, yeah. Medyo mahal, guys. Nahihilo na ba kayo, guys, sa pag-ikot-ikot ko ng camera? Ako din nahihilo na sa dami. Guys, sorry. Ang cute nito. 5,000 won. May salamin ba sila? Ito. Parang hindi pala siya bagay sa akin. Parang hindi pala siya bagay. Pero ang cute niya yun. Ang mga Koreans guys, sobrang hihilig nila sa sa keychains, sa bags.
Cute, oh. Ang liit. Ending, wala akong nabili. Wala akong napili. Pag kasi talaga guys, na-overwhelm ako sa dami ng options. Usually, I end up not buying anything. Pag ganyang sobrang dami, parang hindi ako makapili. Kasi parang gusto mo lahat. At the same time, ayaw mo naman kunin lahat, di ba? And that's not possible. Guys, oh, 6,000 won lang or mga less than 300 6,000 won or less than 300 pesos itong mga sweater. Dito na lang kayo bumili, di ba? Ah, sorry. Ang kakapal pa, oh. Mura talaga dito, guys, sa Namdaemun. Hanap tayong pasalubong. Guys, nahirapan ako mamili ng magnet kasi halos pare-parehas naman ang design. But this one, may nakita ko medyo kakaiba. Pero simple lang siya, guys. Ayan, oh. Diba? Hanbok. Queen. Ayan, oh. Diba? Ang cute-cute. So, baka ito na lang yung kunin ko, guys. Na ref magnet. Ayan, oh. So, baka itong queen ang kunin ko. Itong queen. Or ito kaya, parang Daejang Gyumampeg. Diba? So, ang pinagpipilian ko is ito na nurse, or itong si Daejang Gyum, or itong queen, or pwede rin itong king, pero mas bet ko to eh. I got our magnet na 3,001 lang siya guys, so less than 150. Very sulit. Diba kasi iba yung design niya as compared sa mga ganyan guys, na medyo common na. And I also love hanbok, so this one is good. Itong store na to guys, puro Christmas decors. Ang saya naman. Guys, 500 pesos lang yung umaakit na santa na yan. Kaso saan ko naman siya ilalagay? Pero talaga, grabing cute. 아직 안 들었어. Medyo pricey lang guys, no? 28,000 won. Ayan yung mga almonds. Nakakita din ako. Almonds nga ba to? 9,000 won na isa. Ito guys, mga hinahanap ko. Yung mga almonds. 9,000 won. Shoe, 케이슈. K-shoe. 케이슈너트. 케이슈너트. Ko. Oh, sorry. 피스타추. 피스타추. Pistachio. 요거는 마카다미아. Macadamia. 이거는 피칸. 잠시만요. 포도. Oh, bigger. 1 kilo? 1 kilo. 500. This is how many? 요건 500? 500g. 이거 반. Half. Okay. Kung 816. This. And this. Okay. So, yan, ganun lang guys. Nagkaintindihan na kami. 뭔가 그랬어. YouTube. 유튜브. Oh, discount. 감사합니다. Thank Thank you. you. So guys, ipupunta kayo ng Namdaemun. Look for the shop. Ayan, si Ajuma, binigyan niya ako ng discount. Dapat, iniisip ko magkano ba dapat yung total ko. Guys, sorry, bobo ako sa math, no? So, 9,000. Teka nga, tingnan nga natin. 9,000 yung kasoy. Tapos yung almonds is 13. So, dapat 22,000?
So, 20,000 na lang. May discount tayong 2,000 won. Uy, malaki din yun ha. Mga kulang-kulang 100 pesos din yun, guys. Ang lapit ng camera sa mukha ko. Ang cute, guys, oh. Meron na akong ganito kasi nag-crack-crack na siya kasi 2017 pa siya. I will get 2 XL. Guys, nakabili na ako ng t-shirt. T-shirts, dalawa yon. Almonds, cashew nuts, and ref magnet. So now, what should we do? Alas 6 na guys eh. So I'm thinking, let's go na to Myeongdong. No, one stop away lang din dito yung Myeongdong guys. So, kung nasa Myeongdong na kayo, tapos namamalan kayo sa souvenirs, just go here. Pati clothes guys, ang mura. Kita nyo guys yung pang winter puffer na yan. 10,000 won lang yan guys. Less than 500 pesos lang yun. We're back in Myeongdong, guys. Alam niyo ba, parang kailan lang nung nandito ako nagsi-street food, but that was, what, 8-9 days ago? Magkano kaya t-shirt dito? Compare natin yung same t-shirt, guys, ha? Na I Heart Korea. 10,000. 10,000 here? Sa Namdaemun po, 6,000 yung bili ko. Saan? Namdaemun Market po, 6,000. Ito po kabibili ko lang. Saan pa? 12,000 po dalawa na. Init ulo na 10,000. Myeongdong po. Isang station lang po. Heon Station po yung punta. Sige po. Sige. Gusto ko nga po sanang malaman kung magkano. Layo ng diferensya. Sige po, ingat po kayo. Ganyan din po. Sige po, salamat po. Ingat po kayo. Narinig niyo ba yung chismisa namin ng mga lokal na Pinoy na aljuma? Guys, yung t-shirt na nabili ko for 6,000 won sa Namdaemun Market, dito is 10,000 won isa. Eh guys, yung 12,000, dalawa na yun. 'Di ba? Sulit na sulit talaga guys sa Namdaemun. And to think guys na iisang stop lang yung difference nila, hindi sila nagkakalayo. Ito pa guys. Itong bag na to, nabili ko to guys, dito lang din sa Myeongdong, pero sa may underground station, nabili ko siya for 7,000 won. Dito na yun Guys, dito 10,000 won siya. Yung parang Uniqlo bag. Mahal talaga dito guys. So kung bibili kayo sa mga underground, or kung gusto nyo, sa Namdaemun Market, yun yung mga masasuggest ko guys. Mga scarf oh. Excuse me, how much? 15,000. Naiisipan ko na ngayon bumili ng scarf kasi ang lamig. Pero gusto ko yung parang kay yung tuck sa Goblin. Red pero parang knitted. Ganun yung gusto ko guys. Ang ganda ng pagka-red niya kasi hindi siya knitted. Makakakita din ako ng knitted na red. Kung ano-ano na lang pinapasok ko guys wala na akong magawa eh. Ang cute naman, magkano to? Uy, 20,000 nun, mahal. Tapos nagninis-nis to guys eh. Dumidikit to sa mga damit. Wala, ang cute. Yung para sa hair oh. Yung mga panaksak na ganon. Nakakatawa, ang ganda. Oh my God, ang gaganda. Gaganda ng mga hairstyle ng mga Korean nung araw, no? Oh. Ang pretty. I'm ready. Woohoo! This is getting heavy. Canada baseball, I'm ready. Woohoo! Guys, nalagyan ng photo cards, oh. Diba? At sinasabit niya sa bag. Ang cute to. Magkano to? 12,900. Mahal naman.
Ay, guys, so ang cute oh, mga pang phone. Magkano? Ay, 4.9. Okay. Ano naman? Tama ba? 4.9? Ang mahal naman ito. 2,001 lang to sa Daiso eh. Diba? 2,000 sa Daiso to eh. Therefore, I conclude, mahal dyan sa store na yan. Hanap tayo next. Ito tayo sa art box. Hala, ang cute! Kaso ang mahal kahit 17,900. OMG! May mini brands dito guys, so. Kaso mahal talaga to eh. Alam ko mahal price talaga yan. Alam niyo bang nauubos yung oras ko sa TikTok sa mga nag-o-open nito, sa mga nag-unbox itong mga mini brands. Lalo na yung mga maliliit na gamit sa bahay. Oh my God! Ala, stickers ang cute. Kasi saan ko ito ilalagay? Ito, gusto ko to. Guys, Tamagotchi. Oh my God, guys, Tamagotchi. May childhood. Ganito yung Tamagotchi ko dati. O, alam niyo na edad ko ha. Naglalaro ako ng Tamagotchi nung araw. Pinakiusapan ko pa yung nanay ko kasi ayaw niya akong bilhan. Kasi ganun sa family namin eh. Pag nagpabili ka, hindi ka na bibilhan unless may reason or importante or unless nag-excel ka ng maigi sa school. Eh, parang bakasyon yata nung summer, so walang school, di ba? Pinakiusapan ko pa yung nanay ko na ibili ako ng Tamagotchi. Binila naman niya ako pero hindi ko na naalala kung ano nangyari sa Tamagotchi ko kung nabuhay ba siyang namatay. So, yun lang. Short story. Parang gusto ko kumuha ng ganito, guys. Cute, oh. But how much? Quick story time, guys. Hindi talaga ako nagpa-planner kasi hindi ko siya natutuloy. And I tried once to get the Starbucks planner. The first time I got it, biglang nag-COVID the next year. So, nakuha ko siya December 2019. Tapos, di ba, 2020 yung COVID. So, parang wala din. Wag na daw ako magplano. Korean pala tong Bear and Bliss, guys. Akala ko Filipino brand to kasi lagi ko nakikita sa TikTok. Tapos, guys, Gentle Monster. Hindi na ako papasok, guys. Alam kong hindi ko yan afford. We're back in the main street na walang masyadong tao. Ayan guys, mga mahilig sa Pop Mart. Meron din sila guys dito sa Myeongdong. And sobrang daming tao guys, I can see it. Mas mura dito guys kaysa doon sa mga store sa loob. Parang mga 3,000, 4,000 isa doon. So mas mura dito sa labas guys. Ay guys, may nakita akong BT21. Naalala ko, di ba pala ako nakakapunta guys na ano dito. Yung, basta yung store na may handprint nila Namjoon. Punta tayo dun. Cute, BT21. Ayan. Ang cute ng mga BT21 guys. So, si RJ. Hi, Chimmy. Alam niyo guys, yung sinasabi na backlight, travel light. Okay, sige. Backpack na lang, ganyan. Tapos ganyan kalaki yung backpack mo. Guys, ang laki nito. Nakakatawa, oh. Diba sabi sa mga airlines, one piece carry-on. Ganyan kalaki yung backpack mo. Kulit eh. Ito na sila, guys. Hawak-hawakan natin sila. Start tayo kay J-Hope. J-Hope. Uy, magkasing kamay kami ni J-Hope. Jungkook. Hala, ang laki ng kamay ni Jungkook. Ay, hi baby. Suga.
Hoy, perfect fit kami ni... Hindi, pinipilit ko lang. Sugar. Ito talaga alam ko malaki kamay ni V. Ay, grabe naman kamay yan, V. Ang laki. Si G, grabe naman lubog Jimin. Guys, armies know this. Oy, mas mahaba pa yung pinky ko kay Jimin. Ayan, mas mahaba pa yung pinky ko kay Jimin. Ang liit talaga ng pinky ni Jimin. RM. And then, si Jin. Crooked talaga yung fingers ni Jin, no? Oh, crooked talaga. Ayan. Guys, tingnan nyo naman, no? Armies of all ages. Of, you know, iba't ibang nationalities. United by the 7 boys. Ang galing lang. And then, nandito rin yung sketches nila, guys, kung paano nila ginawa yung characters. Ayan, no? Paano nagawa si RJ, si Koya. Naging dinosaur pala at some point si Tata. Ayan yung ideas ni V. Ito talaga the best, eh. Diba? Gayang-gaya sa daddy niya. Si Cookie. Grabe ka sa effort, Suga. Si Shuki. And then si Mang. Oh guys, diba? Yung stans. Pero mga lalaki, oh. Stan BTS, guys. Stan BTS. Uy, oh. Baby RJ. Hi! Cute, oh. Mga naka-costume sila. Ang cute naman ni Cookie. Ang dami na nilang merch, no? Hindi na ako naka-keep up talaga sa merch na itong Beauty 21. Parang mas marami pa silang merch kaysa sa talagang tatay nila. Ito nga, ang cute, oh. Guys, nag-stop muna ako dito sa Gongcha kasi naghahanap ako ng coffee shop. Pero yung mga coffee shop na nakikita ko is hindi ko masyadong bet. Ang gusto ko talaga kasi is yung Mega Coffee. Tapos nakita ko tong Gongcha and then I realized, hindi pa pala ako nakakapag-milk tea for 2 weeks. So, puro kasi ako coffee, di ba? So, nag-stop ako sa Gongcha and look what I discovered. Tadaan! Sobrang cute, guys. Guys, may costume to. Pakita ko sa inyo yung costume niya, okay? So, first is, meron siyang hat. Mga pinagkakagastusan ko talaga, no? Uy, paano to? Ayan. O, diba? May Christmas hat siya. Paano ganyan. Tapos, meron siyang scarf. Pati pa ito may scarf. Ako wala akong scarf, eh. Tadaan! Ang cute lang. Kaya ako siya nabili kasi ang cute niya. Dapat normal na milk tea lang bibilin ko, eh. Eh, halos ka price lang naman siya, eh. So, ito na kinuha ko. Gagamitin ko ba ito sa Pilipinas? Siyempre, hindi. Maglalagay ko ng tubig sa rep siguro. Ano lang, memorabilia lang. So, let's taste. So, humingi ako ng baso. Ito-transfer ko na lang siya. Ang cute talaga. Wala yung pearls na iwan sa ilalim. Sarap. Mukhang masarap naman. May 4 na flavors pala to. May pistachio, may taro. Nakalimutan ko yung isa, black tea, something. Dito tayo sa safe, sa chocolate. Sarap. Chocolate milk tea. Normal na chocolate milk tea.
Nothing fancy. Naubos ko na yung chocolate milk tea, guys. And syempre, iuwi ko to sa Pilipinas. And ngayon, it's already 8:10 p.m. So, kailangan ko nang bumalik sa Seoul Station by 8:30. So, I have 20 minutes para bumili ng almond sa Bath. And guys, I think I will be seeing you at the airport na later. Dahil malulobot na yung camera ko. And also, I don't think I can vlog na may mga hawak-hawak sa kamay. Kasi right now, yung isang hands ko, yung mga binili kong pasalubong. And then, I'll be buying almonds also. So guys, I'll be seeing you at the airport later. And by the way, para makapunta ako ng airport sa Seoul Station, I'll be taking the RX or the Airport Express or Airport Express Railroad Kanyan train going to Incheon Airport Terminal 1. So I booked my ticket via Klook. And then, after I booked the ticket from Klook, I went to the website of RX to reserve my time slot and also my seat. So yun guys, I'll see you later sa RX probably. Mag-charge lang ako ng camera and then I'll get back to you. See you later! Guys, nakita niyo yung pinagdaanan ko. Ayan guys, yung mga tagong paghihirap ng isang traveler guys. Parte yan guys ng buhay kung mag-isa ka man or hindi. Ganon. Masakit nga yung likod ko sa pinagagagawa ko. Pero okay lang yun guys. At least marami tayong almonds na maiuwi. Ngayon guys, andito na ako sa harapan ng platform going to Incheon Airport Terminal 1. Hindi na ako nakapag-vlog dahil ang dami kong dala. Ayan guys, may wala akong maleta, yung laptop ko, and then yung aking mga backpack. Pagod na yung katawan lupa ko. So guys, just to share with you, may dalawang ways para magpunta ng Incheon Airport via the airport railway. Yung isa is the Express 1, it's colored orange, and yung isa is yung all-stop train, which is color blue. I took the Express 1, yung color orange. It's around 300 plus yata sa Klook. And mas mabilis kasi yun guys dahil diretso siya to Incheon Incheon Airport. Unlike yung all-stop train guys na marami yung parang siyang subway lang. Pero yung subway na yun is pupunta ng airport. Yun yung difference niya. Tapos, ang maganda pa guys sa Express is reserved seats siya. Yung kasing all-stop train, ang itsura nun parang subway talaga, yung parang magkaharapan kayo. So, may chance guys na nakatayo ka buong biyahe and it's around 1 hour. Tapos, what if may luggage ka pa, patigil-tigil yung train. So, mas convenient talaga itong express train over the non-stop train. So, I'm just waiting for it. I was reserved in car 2. And guys, car 2. And then, my seat is 12D or 12A. Ganyan. 지금 인천공항 12터미널, 인천공항 12터미널에 직통열차가 들어오고 있습니다. 고맙습니다. The express train bound for Incheon International Airport Terminal 1 and Terminal 2 is now approaching. Passengers using express trains must take the reserved seat. Thank you. To travel on Limited din guys yung lalagyan dito. Kaya mas maganda, mas maaga kayo. 必核对车票对号入座。この列車はインチョン国際空港。 Hi guys! Time check lang. It's currently 1:04 na ng madaling araw.
I am here in Loteria in arrivals area ng Incheon Airport Terminal 1. They are open 24 hours, so I decided to stay here. Nag-order lang ako ng food. Yan, burger and then also fries. Kasi syempre tatambay tayo dito. You need to purchase something. And also, nagugutom na din ako, guys. So, di ba alauna na? I will go to the check-in counters around 5 a.m. or mga 4:30 ganyan. So magtatrabaho muna ako guys dito, and if ever you're in the same situation as me, you can also stay here, and may mga saksakan naman sila if you need to charge. They also have free Wi-Fi. This is a lesson for me guys, that if you're flying with Cebu Pacific, going back to Manila, don't book the 8 a.m. one. Mahihirapan kayo and mas mapapagastos pa kayo. Unless sobrang layo ng difference, we're talking 5,000 and above, just book the 12 a.m. flight. Alam ko dalawa lang yung flight sila going to Manila. There's one leaving at 12 midnight and then there's also at 8 a.m. The one I got is 8 a.m. dahil nung piece of fare, siya yung mas mura as compared to the 12 midnight. Pero if I remembered correctly, hindi nagkakalayo yung presyo nila. Parang mga 3,000 pesos, ganyan lang. And guys, malaking ginhawa yun. Yung 3,000 pesos na yun, malaking ginhawa ang maipapalit nun. So imagine, mag-tour ka the entire day, your last day in Seoul. Tapos sa gabi, punta ka na ng airport and then you fly. You come back to the Philippines madaling araw, you come home and then you rest. Unlike what's happening to me right now, may mga options naman ako, but takot kasi akong maiwan ng eroplano. So I'd rather stay here and just do some work kaysa mag-Airbnb sa Seoul, tapos hindi ko mahahabol yung late night bus, or take the Airport Express train, pero 6 para 5 a.m. pa yung earliest niya. So there's always a chance na maiwan ka ng plane kapag nanggaling ka mismo sa Seoul. You can also take an Airbnb malapit dito sa airport, mga 10 to 15 minutes drive away yata yung pinakamalalapit. But the problem is, gagastos ka din, 'di ba? So why not just spend your money on the flight itself kung hindi naman nagkakalayo? Another option nyo guys is to stay in a capsule hotel dito mismo sa Incheon Airport, but mas mahal siya guys. Around 3,000 pesos yata yung pinakamura niya, and that's just for one person. Tapos shared bathroom pa yon, 'di ba? So hassle guys. And so I recommend, if you're coming to South Korea, use via Cebu Pacific and you're coming back, please book the 12 midnight flight. Okay? So guys, 2 a.m. na, nagtanggal na ako ng makeup. Technically, ang tinanggal ko lang naman is tong kilay ko na medyo mahirap pa rin mabura. Tsaka ano lang ako kanina, mascara. Yun lang, wala na, di naman ako nagpa-foundation. Powder lang ako guys. Mukha na ulit tayong tao. Hi guys, it is currently 7:16 na ng umaga. And andito na ako malapit sa boarding gate guys. Grabing dami ng tao this morning. Pumila na ako sa check-in ng 5 a.m. mga ganyan, or 5:10. Tapos ngayon lang ako guys natapos. Sa haba ng pila sa immigration. And actually sa check-in nga, nag-online check-in lang ako, tapos nag-bag drop lang ako. Ang haba lang talaga ng pila sa immigration. And also sa x-ray. Ngayon guys,
I'm just having, hindi ko na alam kung breakfast ba to, lunch or dinner, halo-halo na kasi kagabi pa tayo kumakain or kanina pa tayo kumakain, di ba, habang nag-work. So I'm having some pork cutlet with mozzarella cheese in the middle. I'll show you guys. This is tomato sauce, parang tomato sauce base, tas pork, ayan. And then may kasama siyang mushroom soup. Sorry guys, naumpisahan ko na sa sobrang gutom. And then some side dishes. Guys, for an airport food, lahat ng yan is only 13,500 won. Guys, isang dangkal yung pork cutlet. And guys, ang sarap niya for an airport food. Mura na, masarap pa. I'll be having this guys and then I'll go straight na sa aking boarding gate. Nandun lang sa may kanto, very close. And thankfully guys, hindi na ako naglakad ng malayo. Kasi ba usually kapag naghahanap ka ng boarding gate, malayo yung boarding gate, di ba? Pero this time malapit lang. Buti naman, makakapahinga ako ng kaunti. Hindi ko na kailangan maglakad. Guys, this is it. My boarding is in like 30 minutes. And I am just so happy that I was able to experience it. 16 days solo trip in South Korea. And I am happy na na-share ko sa inyo guys yung aking journey. And I hope you were able to enjoy my videos as well. Guys, dito na matatapos yung ating South Korea vlog. Thank you so much sa pagsama sa akin. Salamat sa panonood. And don't worry, this is not the last time na pupunta tayo ng South Korea. I know myself, babalik at babalik pa rin ako ng South Korea. Especially during autumn. If you enjoyed my vlogs, please support my channel by liking this video, sharing my videos, and also by subscribing to my channel. Thank you again. See you soon.